Ang delivery rider. Si Gilbert ay isang masipag na lalaki sa Lipa. Sa umaga, nagtuturo siya ng Zumba sa isang gym. Puno ng sigla at saya. Ngunit sa gabi, isa siyang delivery rider. Bumabagtas sa madidilim na kalsada upang kumita ng dagdag para sa kanyang pamilya. Hindi niya inakala na isang gabi, isang delivery ang magdadala sa kanya sa pinakamalalang bangungot ng kanyang buhay. Isang Miyerkules ng gabi, tumanggap siya ng order mula sa isang customer na nagngangalang Senyora Asuncion. Ang lokasyon ay isang lumang bahay sa gilid ng isang masukal na bahagi ng bayan. Layo naman ito. Bulong niya sa sarili. Pero tinanggap pa rin ang order. Mahalaga ang bawat kita, lalo na't malapit na ang bayaran ng upa. Sa kanyang pagmamaneho, napansin niyang palayo siya ng palayo sa sentro ng bayan. Ang mga ilaw ng poste ay palayo ng palayo sa isa't isa. Hanggang sa ang tanging liwanag na lang ay nanggagaling sa kanyang motorsiklo. Nang makarating siya sa lokasyon, nakita niya ang isang lumang bahay na tila hindi na tinitirahan. Ang mga bintana ay nakasara at ang pader ay may mga lumot na. Sa harapan, may isang matandang babae na nakatayo. Nakasuot ng lumang saya at may hawak na kandila. Ikaw ba ang magdadala ng pagkain? Tanong ng matanda sa malamig at mabagal na tinig. Opo, sagot ni Gilbert habang iniaabot ang order. Ngunit nang inabot niya ito, hindi ito kinuha ng matanda. Sa halip, itinuro nito ang loob ng bahay. Pakiabot mo na lang sa loob, hiho. Hindi ko na kaya ang mabibigat. May alinlangan si Gilbert, pero dahil sa respeto sa nakatatanda, pumasok siya. Pagpasok niya, naamoy niya agad ang kakaibang amoy. Isang pinaghalong alikabok, amag, at tila panis na dugo. Nakita niya ang isang lamesa at doon niya inilapag ang pagkain. Ngunit nang paharapin niya ulit ang matanda upang sabihing tapos na siya, wala na ito sa pintuan. Napakalamig ng hangin. Bigla niyang naramdaman na may mga nakatingin sa kanya mula sa dilim. Napatingin siya sa isang malaking salamin sa gilid ng dingding. Doon niya nakita may isang babae sa likod niya. Nakaputi, walang muka at unti-unting lumalapit. Napaatras siya, ngunit bago pa siya makatakbo palabas, may mahigpit na kamay na humawak sa kanyang balikat. Sa takot, napasigaw siya at napatakbo palabas ng bahay. Naiwan ang pagkain at ang kanyang helmet. Pagkarating niya sa kanyang motorsiklo, mabilis niyang pinaandar ito at humarurot palayo. Hindi na siya lumingon. Nang makarating siya sa bayan, hingal na hingal siya at pinagpapawisan. Doon niya napansin, wala siyang resibo, walang order detail sa kanyang app. Wala siyang katibay na nag-deliver siya sa lugar na iyon. Kinabukasan, kinuwento niya ito sa kanyang kaibigan na kapwa niya delivery rider. Nanlaki ang mata nito. Gilbert, si Senyora Asuncion? Matagal na patay yun.
Yung bahay na yon, iniwasan na ng lahat. Wala nang tumitira doon mula nang mawala ang buong pamilya niya sa isang sunog 20 taon na nakalilipas. Napatingin si Gilbert sa kanyang kamay. Nanlalamig pa rin ito. At sa kanyang gilid ng paningin, parang may nakatayo sa dilim. Nakaputi, walang muka, naghihintay ng susunod na bisita. Sa kabila ng takot, hindi mapanatag si Gilbert. Parang may bumabagabag sa kanya. Isang hindi may paliwanag na puwersa nagtutulak sa kanya pabalik sa lumang bahay. Gabi-gabi siyang napapanaginipan ng matandang babae. Ang bahay at ang malalimig na matang nakatitig sa kanya sa salamin. Isang gabi, nagdesisyon siyang bumalik. Hindi niya maintindihan kung bakit. Parang may nagtutulak sa kanya. Nang makarating siya sa bahay, bumagal ang kanyang paghinga. Sa dilim, nakita niyang bukas ang pinto. May lumabas na mahina at paos na tinig mula sa loob. "Iho, salamat sa pagkain." Nanginginig siyang lumapit. Ngunit bago pa siya makapasok, isang malamig na kamay ang biglang humawak sa kanyang braso. Mabilis siyang lumingon. Wala siyang nakita. Ngunit sa loob ng bahay, sa malalim na kadiliman, may aninong unti-unting gumagalaw palapit sa kanya. Nang lumingon siya sa kanyang motorsiklo, nakita niyang hindi na ito gumagana. Tila pinigilan siyang umalis. Nagsimula siyang umatras. Ngunit bago pa siya makatakbo, isang boses ang lumabas mula sa loob ng bahay. "Huwag mo akong iwan." Isang malamig na hininga ang lumapat sa kanyang batok. At sa huling pagkakataon, nakita niya ang kanyang refleksyon sa salamin. Ngunit ang anyo sa salamin, hindi na siya. Ilang araw ang lumipas, hindi pa rin mawala sa isip ni Gilbert ang nangyari. Hanggang sa isang matandang nagngangalang Mang Luis, na nagtatrabaho noon bilang tagalinis sa bayan, ang lumapit sa kanya. "Alam mo ba ang nangyari sa bahay na yun?" bulong nito. Umiling si Gilbert. Noong 1980s, isang pamilyang may 3 anak ang nanirahan doon. Ang bunso nilang anak, si Luisa, ay may sakit sa pag-iisip. Lagi siya nakikita nakatingin sa salamin, parang may kinakausap. Isang gabi, natagpuan siyang patay, nakahandusay sa harap ng salamin, tuguan at walang mata. Nanlamig si Gilbert. Mula noon, may mga naglalakas loob na pumunta sa bahay na iyon. Pero lahat sila nawawala. O kung hindi man, nagiging kakaiba. Tila hindi na sila ang dating sila. Hindi makapagsalita si Gilbert. Mula noon, hindi na siya muling tumanggap ng delivery sa malayong bayan. Ngunit kahit anong gawin niya, gabi-gabi pa rin niyang nakikita ang kanyang refleksyon sa salamin. Hindi na siya. At ang nakakatakot pa dito, ang refleksyon niya unti-unting lumalapit sa kanya gabi-gabi.